Anong sabi ni Marcoleta kay Jinggoy? Safe ka for now. No, safe ka. Pero, syempre, iba naman next year. Next year ay mukhang hindi maganda ang ekonomiya. Next year, kung walang maikukulong ng mga big fish, magagalit na naman ang mga tao. This is Truth on the Line. Meron mga speculation kasi, Ronald, na kaya daw medyo maliit ngayon, natatakot yung iba na mukhang may mga magra-ride on nga daw. Alam naman natin, yung gustong palitan yung gobyerno o kaya gustong maglagay ng civilian junta at kung ano-ano na, di ba? May basis ba yon yung ganong speculation? Siguro may kaunting ganon. Pero ang tingin ko, hindi yun yung dominant. Kanya nga, di ba, nagkaroon ng dynamic yung Luneta at saka yung EDSA rally. Dahil very strong yung statement, halimbawa, ni Cardinal David, na ayaw nila ng resign all, ayaw nila ng transition council. Kaya nagkaroon ng kaunti na dynamics. No? Isang pinanggagalingan ni Cardinal David ay yung may mga ilan na nag-hesitate dumalo dahil nalilito sila sa messaging. Yes. Dahil ang messaging ng EDSA, i-pursue natin ang anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty campaign, but within the legal constitutional limit. No? Ayaw nila nung transition council or resign all because it will open other dangerous possibilities. Pag wala na kasi yung constitution, anything goes na. Pag wala na yung constitutional arrangement, then kung sino yung pinakamalakas, siya yung magdo-dominate. At sa ngayon, ang pinakamalakas ay yung may hawak ng armas. No? Kaya may ganung klaseng mga hesitancy yung iba. So, kumusta yung movement na yan? Alam ko, makikichismis na ako sa'yo. Alam ko, marami ka mga contact dyan eh. Buhay pa ba yung ganong aspiration na palitan yung gobyerno, mag-civilian junta, or whatever? Buhay pa ba siya? Ngayon Tingin nakapagsalita ko ng nabawasan. simbahan. Oo. Tingin ko nabawasan na husto nung nagbago ng message yung Iglesia ni Cristo. Dahil yung Iglesia ni Cristo naman, yung pinakamalaking supporter nila Sara before in terms of criticizing the government. Ngayon, nung rally nila, tinaboy nila yung mga DDS at yung kanilang mensahe ay they're not calling for a resign all. They're not calling for anything extra-constitutional. So, medyo nawala yung variable na yon na very significant para sa mga Duterte. Hindi sila pinagsalita, yung mga Duterte sa rally ng iglesia, tinaboy pa sila. Diba? Pinaalis sila nung pumunta sila ron. Dahil nga, iba yung message nila. Kaya pumunta sila sa Liwasong Bonifacio at eventually sa EDSA. Doon sila pumunta. Medyo nagkagulo lang nung nagsalita si Amy. Dahil pinayagan si Amy magsalita dahil Marcos siya. Pero hindi nila alam yung kanyang sasabihin. Kaya pagkatapos ni Amy magsalita, tinapos kagad abruptly yung rally. No? Yun yung nangyari. Doon lang nagkaroon ng kaunting tension. No? Ikalawa, yung military, even before the rallies, nagpakita ng support sa constitutional order. Sabi nila, non-partisan kami, hindi kami sasama sa any extra-constitutional, hindi rin kami sasang-ayon o magtatawag ng resign all. So mahalaga yan dahil sila naman kasi yung crucial sa any uprising, any withdrawal of support. At ikatlo, yung posisyon ng simbahan. We are against any extra-constitutional effort. So, anong sabi ni Marcoleta kay Jinggoy? Safe ka for now. No, safe ka. Pero, syempre, iba naman next year. Next year ay mukhang hindi maganda ang ekonomiya. Next year, mukhang kung walang maikukulong ng mga big fish, magagalit na naman ang mga tao. Kung next year ay ubos na yung pera ng mga tao, ubos na yung 13th month, 14th month pay. So, iba na naman next year. No?